Ayan, salamat sa iyo, Igan. Ito po ang tinatawag nating touchscreen powered by VizRT. Kung hindi pa kayo kampanting bumoto sa ilalim ng automated elections, huwag po kayong mag-alala, mga kapuso. Dahil gamit ang aming touchscreen technology, papasadahan natin muli ang mga bagay na kailangan yung tandaan sa inyong pagboto. Okay, so ito ho, yan, okay. Ganito po ang itsura ng ibibigay na sa inyong balota, no? Ito yon. Okay. So, 25 pulgada ang haba. Ito, parang equivalent po sa 2 bond paper yon. Yan po ang pinakamahabang balotang gagamitin natin sa kasaysayan ng eleksyon. Nakalagay na riyan ang pangalan ng lahat ng mga kandidato sa pabansa at lokal na posisyon. Total of 600 names ho yan. Kaya talaga importanteng may kodigo kayo. 300 names sa harap, 300 sa likod. So talagang baon please kayo ng kodigo. Bago nyo pala tanggapin yung balota, na-check na dapat ng miyembro ng Board of Election Inspectors o BAI kung hindi peke at may nakakubling UV ink ang balota. Kasi minsan sinasabi nila baka may UV ink na hindi natin nakikita. So dapat i-check ng BAI kung talagang malinis yung balotang ibibigay sa inyo. Kung nakita nyo may dumi, abay hingi kayo ng ibang balota, di ba? Kasi baka ma-reject, hindi nyo naman kasalanan yon. At para naman mapabilis ang mismong pagboto, magdala na po kayo ng kodigo o listahan ng mga kandidatong iboboto nyo. Okay? So ito yung ating balota. Okay. Silipin na po natin ang karera sa pagkapangulo. Okay? Una yan. Ignore nyo na lang yung mga pangalan na yan dahil sample lang ho yan. I-shade lang ho yung bilog, no? Katulad nito. Let's say, Tagle, yan. I-shade nyo yan. Pero nakasulat ho dito, vote for not more than one. Ibig sabihin, isa lang ho ang i-vote nyo, ha? Kasi pag dalawa yan, wrong. Hindi na ho tatanggapin, hindi na ho babasahin itong part ng balota, no? Hindi naman lahat masasayang, pero kung magkamali kayo dito, wala na ho tayong take two, okay? So, remember, i-shade ho natin gamit ang pen na ibibigay natin. Hindi po i-check, hindi ko i-ekis, hindi ho tutundukan at kung ano-anong marka ho. Isang pangulo lamang po ang pipiliin. Kapag lumagpas kasi kayo sa isa, hindi na po bibilangin ng makina ang inyong boto para sa kategoryang ito. Siguraduhin mo po na maitiman nyo ng maigi yung bilog. Huwag yung half lang o 1/4 lang. Talagang ibuon nyo na ho para at least ma-sure kayo na talagang papasok yan sa PCOS machine. Okay? Ngayon, puntahan naman natin itong Vice President. Same rule po yan, no? Mag-shade lang tayo ng isa lang. And then after that, sige. Ito naman, pag napapansin nyo yung balota natin, medyo katulad ng dati, di ba? Black and white lang siya ngayon o color coding siya para at least mas madaling mas reader-friendly siya, mas madaling, hindi kayo malito kasi sa dami ng pangalan, no? Kung pare-parehong kulay, baka malito na ho kayo. So ito na ho, makikita nyo, purple to, tapos green, tapos yung mga letters, black. So yan. Isang vice-presidente lang po ha, at hanggang maaari, iwasan po nating masulatang ibang bahagi ng balota. Huwag ho natin lalagyan ng stray marks, no? Bukod sa bilog na hugis itlog na isa-shade natin. Lalong-lalo po yung mga security features ng balota, gaya po ng barcode na makikita natin ho dito. Pag-ingatan ho natin yan, okay? Okay, now next, ang mga senador naman. Sa senador, pili ho tayo, vote for not more than 12. Huwag po tayong mag-overvote, ha? Kasi pag nag-overvote tayo, sayang ho yung effort natin, okay? So, huwag po tayo lalampas sa 12 senador. Sabi nga ng COMELEC, pwedeng mag-undervote o yung kulang sa 12, 1, 2, 3, ilan, kahit ilan, no? Basta hanggang 12 ang maximum. Huwag ho tayong lalampas ng 12, okay? So, 12 ang iboboto nyo. So, yan. Pwede ho kayo, okay? Kung 4 lang napupusuan nyo, di 4 lang ilagay nyo. Okay, next naman, ang party list groups. Ito hong party list, isa lang ho ang iboboto natin ditong party list. Okay, yan. So, dapat beforehand, alam na ho natin iboboto natin. Tandaan ho natin dito sa party list, yung parang acronym lang niya ang makikita natin. Hindi ho yung buong pangalan kasi sobrang dami na talagang pag ilalagay pa yung mga ibang pangalan nila, yung buong pangalan. So, makikita nyo lang yung parang short version, abbreviated version po. Okay? Naupo na naman natin itong, sa likod ho niyan, merong iba pang pangalan yung mga local elections sa likod ng balotang yan. Okay, next naman, pag ready na tayo, lapit na tayo dito sa PCOS machine. Ipasok na natin po itong balota. Ayan. Okay. Pag successful ho natin na ipasok, may lalabas ho sign dito na congratulations. Pag hindi ho, pag linuwa ho yan ng PCOS machine, try nyo uli, may 4 times po tayong itry yan. Pag hindi talaga tinanggap, that means may diferensya. So, ipapakita ho natin sa Board of Election Inspectors para maturuan na tayo kung ano ba yung diferensya noon. At pagkatapos niyan, tapos na ho tayo, papatakan na ho tayo ng indelible ink. Patunay po yan na nakaboto tayo
dito nga sa eleksyon 2010. At magbabalik pa po ang eleksyon 2010 coverage ng GMA News and Public Affairs. Diyan lang po kayo.